Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Awa. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig ng buong mundo, maging dito sa atin sa buong Pilipinas. Uli natin pasalamatan si Abay Awa sa buhay na pinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat, Abay Awa. Ngayon po ay September 25, 2025 at ganap na pong alas 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig na. Magandang hapon sa lahat ng nagbukas ng kanilang mga cellphones, ng kanilang mga tahanan upang tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pamaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado, alas 4:30 dito po sa Facebook Live. Muli isang mabiyayang pakikinig po sa bawat isa, loobin po ni Abay Awa na magbukas siya ng pangunawa sa lahat ng karabuti ng pamaral. Ang ating upaksa, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ika-4 na bahagi na. Doon sa ating pagtalakay, hindi po dun sa sulat ni Pablo kay Timoteo. Sabi ho doon, sa isla tapat ang kabanalan, na may kasiyahan, malaking kapakinabangan. So, minsan pa po nating pasalamatan si Abay Awa sa hapong buong ito, sa pagbibigay pa niya ng pagkakataon sa ating mga kapatid sa kapulungan, sa paggawa ng kabutihan, pagsunod sa kanyang kalooban, at papanatili yung aral na ibinabahagi sa atin. At ganun din, pagkakataon naman ito doon sa mga nakikinig na hindi pa mananampalataya o kasama natin sa kapulungan, na makilala rin nila si Abay Awa sa ayon sa kasulatan. Muli isang magandang hapon po sa ating lahat. Si Sir Gina Macara at Brad Arnold Makuko, magandang hapon. Sister Lori Calderon, Lisa Indinibli Corsiga, Vladimiliano Umali Jr., Juliet Umali, Brad Sam Rotoni, Sister Shirley Bando Abrera, Sister Loren Paulan Fernandez, Brad Noli Tungkua, Brad Wilfredo Bedes, at saka si Brad Pedro at Dominga Bedes, Brad Edmundo Umali, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Shirley Radarisa, Brad Fortunato Juarez, Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. Sister Cristina Juarez, magandang hapon po. Alas 4:28 na po ang ating oras. Melchor Pasis, awan ko kung napapakinggan po ninyo yung patak ng ulan. Medyo maulan dito sa San Pedro ngayon. Brad Fernando Pronevo Avillera, Sis Rosana Rose,
So, yung ating paksa, yung sulat ni Pablo kay Timoteo. Ulitin ko, sa 3, unang Timoteo 6:3, kung sino yung nagtuturo ng ibang aral at hindi sumasangayon sa mga salita na kagagaling, sa makatibay mga salita ng ating Panginoong Yahweh Shai, at sa aral na ayon sa kabanalan, ang gayon ay palalo, walang nalalamang anuman, kundi may sakit sa mga usapan at mga pagtatalo. Ang mga salitang pinagbubuhatan ng kapanagian, mga pagkakalit, mga pag-aalipusta, mga masasamang akala. Pagtataltala ng mga taong nasasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. So, yun daw kabanalan na may kasiyahan, malaking pakinabang. Tuloy na ho tayo, alas 4:30 na. Brad Carlo Roll, Lolita Corsiga, Una Timoteo 4:8. Sabi diyan, sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang. Ngunit, ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito, ngayon, at sa darating. Ito ang pagkakaiba ng hindi ka mananampalataya at saka mananampalataya ka, hindi ka banal at saka banal. May pakinabang, sabi ni Pablo, may pakinabang, may pangako sa buhay na ito at sa darating. Ibig sabihin, hindi lang sa buhay na darating, maging sa ngayon sa buhay natin. Kaya nga mapapansin natin, bakit ba maraming tao ang magulo? Magulo yung pag-iisip nila. Tandaan natin na yung mga taong nasa laman lamang ang magugulo. Kung ikaw ay meron ng espiritu, ibig sabihin, may bunga na yun eh. Nandun na yung pag-ibig, kapayapaan, kagalakan. Kung ikaw ay magulo, ibig sabihin, nasa laman ka. Ganun lang kasimple ang sinasabi ng kasulatan. Hindi mo kailangan na mataas ang iyong pinag-aralan para ipaunawa sa iyo. Kahit wala kang pinag-aralan, kaunti lang ang pinag-aralan mo at meron kang banal na espiritu, hindi o hadlang na sabi nga kukunti lang ang pinag-aralan mo, hindi ho ang banal na espiritu na naninirahan sa atin na walang iba kundi si Abay Yawa, siya yung magtuturo ng lahat. Tingnan ninyo yung sinasabi dito ni Pablo, datapot ang kabanalan na may kasiyahan, malaking kapakinabangan. Ito yung sinasabing kakontentuhan. Meron kang kakontentuhan. Kasi, ang isang taong wala nang kakontentuhan sa buhay, hindi na niya na-appreciate yung bagay na maliliit. Halimbawa, yung nangyaring korupsyon sa gobyerno, hindi na niya na-appreciate yung isang bagay na maliit. Halimbawa, nung una, gusto mo lang magkaroon ka ng isang magandang, sabi nga, simpleng buhay, isang maliit na tahanan. Pero dumating yung pagkakataon na nabuhay ka sa laman, yung simpleng ambisyon mo o plano, hindi mo na na-appreciate yun. Gusto mo na mansyon, gusto mo, dati isa lang, magkaroon ka lang ng isang bisikleta, pero kapag ikaw dumami na yung pera mo, yung bisikleta nauwi na dun sa motor, at yung motor na yun nauwi na sa 4 wheels. Ibig sabihin, meron ka ng kotse. Darating ang panahon na pagka ikaw yumaman na, yung bagay na yan, hindi na parang maliit na sa iyo, kinakailangan mo na mas mataas na. Yung pangangailangan mo. Kaya nga yung bababa ka doon sa dati, hindi mo na kayang gawin eh. Hindi mo na magagawa yung bagay na balikan yung dati mong kalagayan kasi hindi na abot
hindi na niya aabot yung o na-appreciate yung dati. Kasi palaki ng palaki. Ganyan ho yung nangyayari sa mundo nito. Ano? Kaya sinasabi nga ni Pablo, yun daw pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang. Exercise, konti, may pakinabang yan. Ngunit, ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. So maraming tao ang hindi ho nararanasan o nararamdaman ito. Kaya nga meron ako narinig yung daw mga masasama, akala ba nila makaliligtas sila? Maaaring makaligtas sila sa panahon na ito, pero doon sa darating, iniisip kasi nila, magpaparusa ang Diyos doon sa impyerno sa darating na panahon. Hindi ho totoo yun. Walang ganong aral. Kung ikaw ay masama, sa buhay na ito, parurusahan ka. Sa buhay na ito, parurusahan ka. Halimbawa, katulad yung nangyayari ngayon na mga isinisiwala ng mga engineer, kung sino yung mga nag-insertion, so ngayon nakikita natin, mayroong mga congressman, may mga senador na sila pinapangalanan, na dati-dati, magagawa ba niya yun? Ngayon, lumulutang yung mga pangalan. No? Hindi na ako babanggit. Akala nila kasi yung pagpaparusa, pagdating ng araw na ikaw ay namatay at ikaw ay masama impyerno. Mali ho. Ngayon pa lamang ay parurusahan ka na kung ano yung ginawa mo, aanihin mo yun. Halimbawa, katulad nung nangyari dun sa isang mangangaral, na naakusahan na ng rape. Nasa na siya ngayon, di ba? Nakabilanggo na. Yung isang dating presidente, di ba? O nasa na siya ngayon? Di ba? Nakabilanggo rin. Ibig sabihin, yun lamang magkaroon ka ng, o wala kang kapayapaan na pag-iisip, parusahan na yan kaparusahan na yan. Yung mawalan ka lamang ng kapayapaan sa buhay na ito, parusa na yan. Kaya nga yung sinasabi niya na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Siyempre, unang-una, wala ka ng komunikasyon kay Abay Hawa. Naturalmente, kung wala kang komunikasyon kay Abay Hawa, wala kang kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Na kahit na anong dami ng pera mo, yung kapayapaan, hindi mo makukuha yun. And then, kung patay ka, or namatay ka na physically, habang panahon na yun, kung umaasam ka ng buhay na walang gan, hindi mo kailanman makakamtan. Pero pinarusahan ka na. Dito pa lang sa buhay na ito, may parusa na, pinarusahan ka na. Wala kang kapayapaan sa buhay. Magulo ang buhay mo, pamilya mo, magulo. Lahat yan, puro kaguluhan. Hindi ka makakukuha ng kapayapaan na gaya ng pinapangako niya. Ano ang sabi niya? Sapagat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay ay pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Nakita niyo yun? Kawikaan 3:13 hanggang 18, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan, sapagkat ang kalakal niya ay maigi kaysa kalakal na pilak at ang pakinabang niyon kaysa dalisay na ginto. Mahalaga nga kaysa mga rubi at wala sa mga bagay na mananasa mo ang mahalin tulad sa kanya. Karamihan ng mga araw na nasa kanang kamay niya, sa kanyang kaliwang kamay ay mga kayamanan at karangalan. Ang kanyang mga daan ay mga daan ng kaligayahan at lahat niyang mga landas ay kapayapaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nanganganlong sa kanya. Nakita niyo ba yung pangako na yun? Sabi doon sa Kawikaan 8:18-21, mga kayamanan, karangalan, nasa akin. Ito yung karunungan. Oo, lumalaging mga kayamanan at katuwiran. Ang bunga ko ay maigi kaysa ginto. Oo, kaysa dalaysay na ginto. At ang pakinabang sa akin kaysa piling pilak. Ako'y lumalakad sa daan ng katuwiran sa gitna ng mga landas ng katulan upang aking papagmanahin ng pag-aari iyaong nagsisiibig sa akin at upang aking mapuno ang kanilang ingatang yaman. Ganyan ho
ang pangako ni Abay Hawa. 15:16 ng Kawikaan, maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. O hindi ba yung mga ngayon na ginigisa ngayon sa Senado, may kabagabagan sila. Wala silang kapayapaan. Kahit sino na mayaman at gumawa ng kasamaan, wala silang kapayapaan. Hindi lang ho sa mayaman nilang, pati ho yung may hirap na hindi kumikilala kay Abay Hawa, wala ring kapayapaan. Ang isang malaking katotohanan, mga kapatid, dito sa mundong ito, ito masakit pakinggan eh. Ang isang taong nasa laman, ang kanyang palad nakabukas. Yung nasa laman ho, bukas ang kanyang palad, yung kanyang kamay, sa mga bagay dito sa mundong ito. Bukas. Baliwala sa kanya. Nakabukas yung palad niya. Bili ng ganito, bili ng ganito, bili ng ganito. Nakabukas. Itsura ng ano yan. Sabi ko nga sa inyo, nasa laman ka kasi. Wala kang pinagpapahalagan. Pero mo, yung mga engineer na naakusahan, nagpapatalo sa casino, milyon. Samantalang ang dami naghihirap. Ibig sabihin, pagka ikaw ay nasa laman, nakabukas ang palad mo. Bili ka ng ganito, idodonate mo sa isang ganon. Bili ka ng isang ganito, idodonate mo. Pero yung mga luxury vehicles na isinosoli ngayon, nagkakahalaga ng mga milyon. Isang sasakyan, 30 milyones. Bakit? Nasa laman kasi. Nakabukas ang palad ng isang taong nasa laman. Nakita niyo na ho yun. Pero, pagdating doon sa mga bagay na spiritual, maraming tao ang nakayuko, nakakuyong, nakasarado, kuyong sarado ang kamao o yung palad. Pagdating sa spiritual. Kaya nga sabi nga natin, paano talagang ang tao ay maliligtas? Gayong ikaw ay nasa laman. Pero mo, pagdating sa panglaman, nakabukas ang palad mo. Yung isang senador na akusahan, merong isang magandang babae. Isang binibini na di umano ay kanyang sabihin natin mistress. Isang senador ho yun. At ang napakabigat, nangangaral pa. Meron silang sariling church. Nakuha niyo ba yan? Yan ang sinasabi ko natin. Pagka ang isang tao nasa laman, bukas ang palad. Bili ng magandang bahay, bili ng magandang sasakyan, bili ng mga ari-arian. Ginto, lahat. Lahat ng marunong niya, binibili. Bakit? Nakabukas ang palad eh. Yan ang nasa laman. Pero pagka espiritu na ang pinag-uusapan, nakakuyong sarado. Nakita niyo yun. Nakita niyo yung diferensya. So, paano ka magkakaroon ng kaligtasan? Kaya sabi niya, ibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas. Diba? O, ito, napakabigat. Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ito yung isang malaking katotohanan na nung tayo isilang, wala ho tayong bulsa na paglalagyan ng sentimo. Sentimo yung sentimo. Wala tayong bulsa. Na nung tayo isilang dito sa mundong ito, wala tayong bulsa para ilagay yung isang sentimo. Yung pinakamaliit na halaga ng pera. Naintindihan mo ba natin yun? Pero pinagsisikapan ng maraming tao yung buhay dito sa mundong ito. Ano sabi ni Job? 1:21 ng Job, sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad na babalik ako roon, ang Panginoon na nagbigay at ang Panginoon na nagalis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ibig sabihin,
dumating tayong hubot-hubad. Aalis tayo ditong hubot-hubad. Wala tayong madadala. Pero ano ang pinagsisikapan ng tao? Yung mga bagay ng mundong ito. Yung mga naglalakihang bahay, mansyon, naglalakihang mga ika-ikaryang lupain. Diba? Ipinagmamahili dun sa kanyang mga amigo, amiga, merong mga resort. Diba? Ano sabi niya? Wala tayong dinalang anuman. O ano sabi ni Pablo? Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Yun o yung totoo. Yun yung isang malaking katotohanan na hindi naiintindihan ng marami. Pero sige, sikay sila. Trabaho dito, tatlong trabaho sa loob ng isang araw. Ipon ng pera, pagkaipon ng pera, bili ng ganito, bili ng ganito, bili ng ganito. Mamahaling damit, mamahaling relo. Pero pagdating na sa kay Abay Hawa, ang hirap. Bakit? Nakakuyom. Kuyom yung palad. Kuyom yung kamao. Nakita niyo ang diferensya. So, paano tayo magkakaroon ng kaligtasan kung ganun pala? Hindi ba? O paano tayo makapangangaral? Paano natin maiibig ang ating kapwa kung nakakuyom ang ating palad pagdating sa salita ni Abay Hawa? Di ba? Yung halaga lamang ng isang pyesa, ng isang motor, magkano? Pero pagdating kay Abay Hawa, zero. Matindi, sana makita natin yung comparison. 5:15 na Ecclesiastes, kung paanong siya'y lumabas sa bahay bata ng kanyang ina, hubad na yayaon siya, uli na gaya ng siya'y dumating, at hindi magdadala ng anuman sa kanyang nagawa na kanyang madadala sa kanyang kamay. Tapos kung ipagmalaki ng tao, ganda ng simbahan namin, ang ganda ng kapilya namin, ang ganda ng mosque namin, ang ganda ng katedral namin. Yung pala, wala ka rin man pala madadala eh. Kahit na anong ganda, nung natikha mo sa mundong ito, wala rin. Useless din lahat. So anong gagawin natin? Kung lahat pala ng nakikita natin, wala rin kabuluhan pagdating ng araw na tayo ay namatay na. 49:17 ng awit. Sapagkat pagka siya'y namatay, wala siyang dadalhin, ang kanyang kaluwalhatian ay hindi bababang susunod sa kanya. ASMB, dahil hindi nila ito madadala kapag sila'y namatay, ang kanilang kayamanan ay hindi madadala sa libingan. Tama si Pablo ha. Tama si Job. Tama yung sinabi niya ni Solomon. Ha? Tama yung sinabi ni David. Ayan ha. Si Pablo, si Job, si Solomon, si David. Tama yung mga sinabi nila. Bakit? Iisa kasi ng Espiritu yung nagbigay sa kanila para isulat yung mga bagay niya. Kaya nasabi ko, totoo eh. Yung mga nasa laman, bukas ang palad nila. Milyon, nakapagpapatalo ng kasino, nakapambababae, bumibili ng alak, bumibili ng sigarilyo. Pero pagdating kay Abay Hawa, zero. Yun na nakakatawa eh. Oo, zero. Yung, kumbaga, yung kamay, ayan, ito, minomostra ko eh, yung kamay naka-tikom, samantalang pagka laman, nakabukas. Sky's the limit. Diba? So, hindi lang natin dapat sisihin yung gobyerno kasi nasa laman yan. Miski tayong individual at wala tayong ginagawa,
na tulog at yung ating kamao ay nakasarado, para isa rin niya ng taong gobyerno. Halimbawa, sinasabihan natin, pambira itong mga taong gobyerno. Iniisip natin, nagturo tayo, pero yung pala, tayo ganun din. Bakit to? Pareho lang na nasa laman eh. Kasi yung merong espiritu, baligtad eh. Baligtad. Alam niyo kung bakit? Balikan natin yung panahong nung una na tayo ay nasa reliyon. Ako, nasa reliyon, halimbawa ako ng Catholicism. Bagay, naisip ko, tama yung nangyari nun, panahon na yun. Sisimba ako. Di ba merong dumadaan yung supot na pipiliin ko yung pinaka. Halimbawa, nung panahon na yun meron pa yatang G's. 25 centimos. Yun ang iuhulog. Para ipakita lang sa inyo, kahit hindi talaga Diyos yung pinupuntahan dyan sa Katolisismo, palibasa ay nasa laman, ang iniisip, yun lang, kakarampot lang. So, naisip ko, bandang uli, tama lang pala yung ginawa ko kasi nung panahon na may espiritu na, tama lang dahil kung malaki ang naibigay ko nung panahon na yun, nagkunayb lang ako. Ibig sabihin, sinangayunan ko yung pagpapalaganap nila ng kasinungalingan, naging instrumento ko. So, tama lang pala na ganun. Pero sa ngayon, nabaligtad na. Yung mga bagay na panglaman, zero in. At yung mga bagay na pang-spiritual, yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatid, all out. Tingnan ninyo yung magiging resulta. Kung babalik rin natin kung nung tayo nasa laman, nakabukas ang palad natin, balik rin mo ngayon. Ikuyo mo yung palad mo o yung kamao mo pagdating sa bagay na panglaman, i-all out mo naman pagdating sa bagay na spiritual. Ano sinasabi ni Pablo? Sabi niya, matindi. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan, may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalang sa lahat ng mga bagay, pinakikinabangan na may pangako sa buhay na ito at sa darating. Kung hindi natin nasusubukan, kung hindi pa natin nasusubukan, yung baliktarin natin. Isarado natin ang ating mga kamay sa mga bagay na panglaman, panglupa, at buksan natin ang ating kamay sa mga bagay tungkol sa pangaral, pag-ibig sa kapwa, pagtulong sa kapwa. Yan kasi yung bagay na spiritual eh. Yan yung pag-ibig kay Abayawa at pag-ibig sa ating mga kapatid. Pero sabi niya doon sa Malakias, sabi niya doon sa mga Israelita noon, subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa langit at walang silid na paglalagyan. Sa panahon na yun, yung hinihingi yung ikapo doon sa mga Hudyo, hindi para sa atin yun, Nilalarawan ko lamang na subukan ninyo ako sa mga bagay na ito. Bakit hindi natin subukan yung formula na yun? Itikom natin ang ating mga kamay sa mga bagay na panglupa, buksan natin ang ating mga kamay sa mga bagay na pang-spiritual. Tingnan natin kung yung bunga ng Espiritu hindi mangyari sa atin. Hindi siya sinungaling, mga kapatid. Yun. Ito, halimbawa, ang dami mo nang inipon. Sabi doon sa Lucas 12, yung isang kalinaga doon. 12:15, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao wala sa dami ng kanyang kayamanan. So lahat ng mga reliyon, may tama na rito. Hindi pala sinusukat, hindi sinusukat yung dami ng kanyang kayamanan. Yung buhay ng tao wala sa dami. Ibig sabihin, kung wala sa dami ng kayamanan yung buhay ng tao, o di wala rin saysay, wala rin kabuluhan. Kahit na ang hawak mo ngayon, milyon-milyon, wala rin saysay. Di ba?
Ituloy ko lang ng bagya. Nakita ko na ho yung ano. Time check ko. Ito. 16. Ito ho ay nasa Lucas 12. 16. Pagkatapos sinalaysay ni Yahweh sa isang kalinaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Diba? Pinoproblema niya na. Mayaman to ha. Sabi ko sa inyo, walang katahimikan ng buhay niyan. Ano sabi niya? Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamali, magpapatayo ko ng mas malalaki, doon ko ilalagay ang aking ani at ibang aririan. Pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Ano ang sinabi dito? Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal! Sa gabi ring ito, babawiin ko na ang buhay mo. Babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Nakuha po ba natin yan? Kaya yung amukiko o yung himok, bakit hindi natin baliktarin mga kapatid? Yung pagiging bukas palad natin sa mga bagay na panglaman, isarado natin at ituon naman natin ang pagiging bukas palad para sa mga bagay na pang-espiritual. Diba? Ulitin ko yung sinabi ni Job. ASND 1:21, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako ngayon. Ako at ang Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang tanong, kaya bang gawin ng isang nasa laman yung itikom niya yung kanyang palad? Hindi. Katulad din niya nung binatang mayaman nakausap ng Kristo. Habang ang tao nasa laman, alipin ng laman ang tao. Kaya yung mga bagay na pang-espiritual, nagiging bingi, nagiging bulag ang isang nasa laman. Kaya nakikita natin, paano yung Brad, yung ginagawa ng mga reliyon, na nagbibigay sila ng pera dun sa kanilang church. Wala rin sa isayo yun. Wala rin. Ang ginagawa ho lang nila ay pinararami lang nila yung kanilang kasalanan. Bakit? Biro mo, ang itinuturo nila kasinungalingan. Pinapalaganap nila ang kasinungalingan. Ganyan nangyari sa reliyon. So yun mga kapatid, sana may natutunan tayo sa hapon pong ito. At ang magiging kapalit niyan, yung sinasabi ni Pablo, ang dami kasing magagandang sinasabi, kaya lamang minsan, yung gaganda ng sinasabi, hindi, sabi nga hindi matanggap, hindi kayang lunukin. Siyempre, pagka nasa laman ka, malulunok mo ba yun? Hindi. So, yun ang mangyayari sa atin kung sakali na itikom natin ang ating palad sa mga bagay na panglaman. Ano ibig sabihin? Hindi naman masama magkaroon ka ng ganito, hindi ka. Ang mabigat kasi meron ka ng bahay, nag-iisip ka pa para magkaroon pa ng isa pang bahay. Para saan? Di ba? Para saan? Okay naman mag-isip ka ng kinakailangan, meron akong 10 paupahan. Hindi mo inaisip na yung iniisip mo o yung pinaplana mo, yan ang magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Hindi lahat ng tao o kaya lahat ng nasa laman. Siyempre, ang mapapaupa mo dyan, mga nasa laman. So pagka nasa laman, pwede mo bang pagtiwalaan ng isang nasa laman? Sige nga. Walang Diyos yung mga yan. Lolokohin at lolokohin ganyan.
Mga walang espiritu yan eh. Di ba? Di, sakit lang ng ulo. Ha? Nag-aatika ka para kumita ka, pero yun pala, yun ang magiging sakit ng ulo, yun ang magiging maso at martilyo sa ulo. Di ba napakasarap na may isa kang simpleng bahay na tinutulogan? Ha? Meron kang hanap buhay na masasabi nating legal? Ha? Dugo at pawis? Hindi galing sa korupsyon? Ha? Kumakain ka ng sapat? Di ba? Napakasarap na, no? Wala kang iniisip. Eh kung iisipin mo lang na wala pala tayong madadala dito sa mundong ito, bakit ako nagpapagod? Bakit ako nagpapakapuyat? Wala rin naman pala ako madadala. Diba? So ano ang tama? Gumawa tayo ng kabutihan. Yung lagi kong sinasabi araw-araw. Kasi pag hindi tayo gumawa ng kabutihan, anong babaunin natin sa buhay nito? Yung pangako para dito sa buhay na ito, pangako sa darating, hindi na rin natin makukuha. Kasi pagka nawalan ka ng kapayapaan, siyempre nasa laman ka, hindi mo na rin makukuha yung buhay na walang. Malabo yun. Sige ho, yun. Nakita na ho natin yung ating, kanina pa. Ayan. Biro mo, kung dumating yung pagkakataon, inabot ka na ng yung katakdaan mo at wala kang nagawang kabutihan. Paano? Ano ang magiging sagot natin? Hindi naman yan yung kwentong kutsero na pagka ikaw namatay, si San Pedro ang daratnan mo. O ikaw, bakit anong ginawa mo? Walang ganun. Wala akong ganun. Antimano, pagkamatay ng tao, yung hatol sa iyo, dala-dala mo. Ngayon pa nga lang, hinahatulan ka na eh. E di lalo na pagka ikaw ay namatay, physically. Ngayon pa lang, ang isang taong nasa laman, may hatol na ng kamatayan. Spiritually dead. Kasi nasa laman ka, wala kang kaugnayan o ugnayan. Wala kang fellowship. Wala kang komunikasyon. Kaya bayawa, di patay ka na. Spiritually dead ka na. So ano inaantay mo na lang? Yung kamatayang physical. So ano mangyayari sa'yo? Yung ending mo, o eternal death. So yung inaasam mong buhay na walang gan, hindi pala makakamtan. Eh naguguni-guni ko na eh. Napakasarap doon sa panahon na yon, yung araw na yon. Ngayon pa lang eh. Ngayon pa lang na-imagine ko na eh. Kasi bakit? Kasi nararanasan ko yung kapayapaan, yung kagalakan, simpleng buhay, may kakontentuhan. Natutulog ako, wala akong pagkakautang, kahit kanino. Yun lang mawalan ka ng utang, hindi na kabalisahan, wala kang kabalisahan, di ba? Ang sarap ng buhay. Marami, hindi nakakasunod doon. Huwag kayong magkautang kanino man. Anong huwag magkautang, Brad? Palibasa nga nasa laman. Hindi nila alam yung salitang ang Diyos ang magpuprovide. Hindi nila alam mo yun. Bakit? Inuna kasi yung laman, hindi spiritual. So ando na, may pera, masakit ang ulo, may problema. May pera, pero may problema. Aanihin mo yung pera mo kung may problema ka. Hindi baling konti lang ang problema. Ang pera, konti, wala kang problema. Di ba mas masarap yun? Sabi ko nga, di baling walang pera, huwag ka lang magkakaroon ng karamdaman o sakit. Mabigat, wala ka ng pera, may karamdaman ka pa, may sakit ka pa, may iniisip ka pa. Diba? So yun po, magandang hapon sa lahat po ng ating mga non-viewers. Gawin po ni Bayawa, ituloy po natin. Bukas, ayan, pakitalas-talas na lang po ng inyong mga mata, yung mga ako'y nakukuhan doon sa pagka meron ako mga kapatid na naandito pagkatapos hindi ko nabanggit yung pangalan. Pakiano nyo na lang ako. Nabanggit ko na ito. Si Brad Fernando. Ayan. Gawal Jeloy Pritz.
Brad Edmundo Umali, sabi niya. Yun sa ulan. Okay naman, sabi ni Brad Jesse. Rinig pero malinaw naman po kayo. Carlo Roll, Troy Corsiga, Janmer Corsiga, Sister Elizabeth Dens, magandang hapon. Sister Vivian Bandohomana, Brad Rodelio Naba, magandang gabi na. Sister Maria Victoria Morales, Sister Chris Grisola, magandang hapon. Magandang tanghali dyan sa iyo. Tanghali ba, umaga? Ayan. Rosana Rose, grabing nakawan sa gobyerno, walang awa sa kapwa-tao. Basta nasa laman, sis, hindi lang taong gobyerno, basta nasa laman, walang awa yan sa kapwa-tao. Gaya nung tinanong ni Sister Maria kahapon, ang isang nasa isang laman, walang busilak ang puso. Nasa laman kasi, hindi ka magkakaroon ng busilak ang puso kapag nasa laman. Ganyan din, hindi lang mga taong gobyerno, ang nagnanakaw o nagkukurap, ultimong lahat ng relihiyon, ultimong lahat ng individual na nasa laman. Kasi walang iniisip ang isang nasa laman ng salitang pag-ibig. Pag-ibig kay Abayahawa, pag-ibig sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang gagawin niyan, lolokohin, magnanakaw, magsisinungaling, mandarambong. Bakit? Walang pag-ibig kay Abayahawa. Kasi kung may pag-ibig ka kay Abayahawa, mamahalin mo yung kapwa mo eh. Yung sinasabi mong kapatid, mamahalin mo yan eh. Diba? Kung may pag-ibig ka kay Abayahawa, palibasa, nasa laman, walang pag-ibig kay Abayahawa. O tatandaan natin hindi lang gobyerno, lahat ng reliyon, individual na nasa laman, walang awa sa kanyang kapwa yan. Nakuha niyo ba? Basta nasa laman ng isang tao, walang awa yan. Hindi na awa yan. Yung isa nga nagsasalita pa, nagko-quote pa ng Bible verses. Pero walang awa. 600 million, pangbihira, ang laking pera na. Diba? Oh. Sister Lori Calderon, Jen L. Juarez, Radnel Lumali, Fernando Pronevo Villara, malinaw po ang aral, tama po lahat, Bro Emmanuel. Joel Suela. Rosana Rose, tama kayo, Brad, may pastor na sinungaling. Lahat naman ng pastor sinungaling. Basta nasa laman, sinungaling yan, mamamatay tao yan, basta nasa laman. Kahit na anong reliyon, nasa laman, sinungaling yan. Kaya sinasabi nga niya, kayo'y sa inyong amang diablo. Bakit? Siya'y isang mamamatay tao, sinungaling, walang katotohanan. Diba? Sister Vivian Bandohomana, Hallelujah, Baruch Hashem, Abayahawa, your word is like a double edge. Tatama at tatama ho yan. Talagang hihiwa yan eh. Brad Noli Tungkuan, napakalinaw ng aral. Maraming salamat sa napagandang paksa at mensahe sa kapulungan. Ganyan sa iyo, Brad. Salamat kay Abayahawa. Brad Melchor Pasis, opo Brad, mahirap talaga ang may utang. Bakit hindi magiging mahirap ang may utang? Hindi ka na nakasunod kay Abayahawa, yung Kawikaan 27:1. Huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas. Pagka ikaw ay may utang, ipinaghahambog mo yung araw ng bukas. Hindi ba napansin yun? Kaya nga ipinapapansin ko lagi yun eh. Di ba?
Sister Chris Grisola, tama po Brad, hanggat wala po ang bunga ng Espiritu sa kanilang puso, ay nagsusumikap lamang sila sa buhay dito sa mundong ito. Di ba? O, tama yan sis. Tingnan ninyo, ang daming hindi nakasunod dito. Huwag mong ipaghambog ang araw ng bukas. Akala nila, nakakasiguro sila na bukas buhay pa. At todo, mangungutang. Ilan bang taon? 3. Ilan bang taon? 5. Pero mo yung bukas, huwag mong ipaghambog, pero ipinaghambog mo 3 taon, 5 taon, yung iba nga ay 10 taon. Masakit pakinggan na, pero totoo. Kasi yung bukas, hindi natin pwedeng hawakan. Malakas tayo ngayon, bukas. Paano? Ay pinaghambog mo. Ganda ng sasakyan. Minsan may offer pa nga eh, no down payment. Eh di monthly na lang ang iyong asahan. Ganda yan, no? Ganda ng offer ng laman. Siyempre, kung nasa laman ka, igagrab mo. Bakit? Eh kasi, meron naman akong hanap buhay, meron naman akong trabaho. Ang problema, may trabaho ka, ay nagkasakit ka. 15 araw, hindi ka nakapasok. Anong iuhulog mo? Di ba? Yun yun, mga kapatid. Hindi natin hawak ang buhay natin. Pero maraming tao talaga na nasa laman, malalakas talaga ang loob. Ganyan din ho ako nung panahon na ako'y nasa laman. Kaya ako ikinukwento sa inyo, tama yung sinasabi ng kasulatan, hindi dapat nating ipaghambog. Sabi nga ni Santiago, kung loloobin, ay paano kung hindi niya niloob? Wala. Di ba? Ayun. O sana may natutunan. Loobin ni Bayawa. O tatandaan natin ulitin natin. Hubad tayong dumating, sana nga meron tayong bulsa na kahit 5 sentimos. Nung lumabas tayo, may dala. Di ba? At pag alis natin yung bulsa na yon, ilagay natin yung 5 sentimos na dala. Kasi hindi. Hubad din talaga eh. Di ba? Teka. Ganitong po ba dito sa amin bro, sa gobyerno man o sa private ang tao nabubuhay sa utang. Yun ang mabigat. Lahat yan nasa laman. Ibig sabihin, wala ho yung espiritu. Alam niyo kung bakit? Kasi pagka meron kang espiritu, bakit hindi natin hayaan siya yung mag-provide? Siya yung may pangako eh. Di ba? Lahat ng bagay na ito, idadagdag ko sa inyo. Unahin mo muna siya, yung kanyang kaharian, lahat ng bagay, lahat ng pangailangan natin. Idaragdag niya, ibibigay niya. Pero hindi naniwala ang tao eh. Hindi naniwala. Ako naniwala. O di, pinakinabangan ko, yung pinaniwalaan ko. Di ba? Pinaniwalaan ko, siya yung magpo-provide. Yun. Nabubuhay ako sa pamamagitan ni Abayawa. Wala akong hanap buhay, pero nabubuhay ako. Di ba? Kumakain ako sa pamamagitan ni Abayawa. Di ba? Hindi ba isang buhay na patotoo yun? Hindi na ako naghahanap ng iba pang magpapatotoo. Ako na mismo. Kaya hindi ako tumitigil sa pangaral, hindi ako tumitigil sa ganitong paggawain. Dahil buhay na buhay yung patotoo. May Bayawa. Di ba? Lolita Corsiga, si Abayawa lang po bro ang nagpapabusilak ng puso. Wala naman po sa reliyon si Abayawa. Kasi ang mga nasa reliyon po niloloko at ninanakawan ng kapwa nila. Ganon din po ang gobyerno. Maraming salamat po kay Abayawa sa pagbibigay niya po ng karunungan sa kapulungan. Kasi kitang-kita po natin ang lahat. Teka, wala. Ano ba? Ayun. Ano nangyayari sa paligid? Sister Jo LD, magandang hapon. Carlo Rol, tama po bro. Okay na. Sige ho.
Lawin po natin yung bukas, ituloy po natin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Yahweh, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang pag-aari at ang kapangyarihan sa kauna-unang panahon at ngayon magpakailanman siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, magabayan at patuloy na pagpalain, higit sa lahat sa bagay na pan-spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras, araw man o gabi natin pong ilalagi sa mundong ito. Ito yung mundo ng mga patay, mundo ng nasa laman, itong mundong ito. Kaya nga hindi ho tayo dapat magtiwala kahit kaninong nasa laman. Basta ang isang taong nasa laman, yung inaakala mo na hindi niya kayang gawin, hindi ho totoo yun. Kaya kanyang patayin, kaya kanyang pagsinungalingan, kaya kanyang lukuhin. Basta ang isang tao nasa laman, pinakamalapit man niyang kaibigan mo, pinakamalapit man niyang kumpare mo, at yan ay nasa laman, magsisinungaling siya yan, lolokohin ka niyan, at yung pinaka huli, pwede ka pang patayin. Nakuha niyo po ba? Bakit? Wala hong espiritu yan. Wala hong pag-ibig yung mga yan. Nasa laman po yan. Muli, isang magandang hapon po sa ating lahat.